Para po sa devotion natin na inherited corruption, no? Yung kaka-record lang natin kanina. Parang bitin na bitin kasi ako, 15 minutes eh. Now, dito po pinag-aralan natin yung greatest problem of humanity is sin. Kung sin ang pinakamatinding problema ng sangkatauhan, nangangahulugan lang na si Kristo ang solusyon sa problema talaga ng sangkatauhan. Kung masusolusyonan ang kasalanan, ibig sabihin, yung puso natin na corrupt, yung puso natin na makasalanan. Kung masusolusyonan yan, masusolusyonan yung problema ng daigdig. So, ito po yung mga puntos natin kanina sa devotion natin. The greatest problem with humanity is sin. The greatest solution to the problem is Christ. Kaya po ako very positive, very optimistic na magkakaroon ng transformation yung mundo. Hindi lang dahil nakapangako yan sa Biblia, kundi, kung i-meditate mo talaga, hopeless ang mundo, isinugo si Kristo para mapuno ng pag-asa. Kaya po tayo mga Christians, dapat punong-puno tayo ng pag-asa eh. Meron pong at least dalawang attitude yung mga Christians pagdating sa mundo. Yung isa separatist. Yung separatist, ito yung puro takas, no, patakbo. Pagdating sa politics, huwag natin pakalaman, politics yan eh. Dito lang tayo sa church. Magpalakpakan lang tayo rito, kanta-kanta, mag-invite. Tapos, yung hindi masyadong engaged sa society, parang gusto nilang pumunta sa langit. May pagka-separatist yung attitude na para bang importante yung mga bagay lang sa church. Pero mga kapatid, isipin po natin na ang Panginoon hindi lang concerned sa mga ginagawa natin doon sa four corners of the church. Jesus Christ is the owner of the world, of the entire creation. Yung Diyos natin, sabi sa Bible, the earth is the Lord's and everything in it, the world and those who live in it. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. So, concern ng ating Diyos, yung bansa natin, yung gobyerno, education, hospitals, healthcare. Concern ng Diyos yung bawat aspeto ng buhay. Kaya tayo mga Kristiyano, ini-engage natin yan. Dinadala natin yung ebanghelyo sa lahat ng aspeto ng buhay. With the hope that the nations of the world will be transformed. Magkakaroon talaga ng pagbabago. So, merong separatist at merong transformationalist. So ako, nandun ako sa transformationalist side, no? Na pag tinitingnan ko yung gobyerno, dapat mabago. Mababago lang to kapag yung mga nakaupo rito mga leaders natin magkaroon ng takot sa Diyos. Kasi kung walang takot sa Diyos yung mga leaders natin, pambira. Pag merong opportunity mangungurap talaga na mangungurap eh. Bakit? Hindi naman nila iniisip na may Diyos na pananagutan nila lahat ng kanilang ginagawa. Kasi walang takot sa Diyos eh. Pero kung may takot sa Diyos at may respeto, paggalang sa Diyos, may Kristo sa puso, kahit bigyan mo ng oportunidad yan, sa kaibuturan ng puso niya, yung banal na spirito, lagi mangusap, huwag kang maging corrupt. Huwag mong tanggapin yung bribe, huwag kang magsimula ng korupsyon, huwag kang mag-initiate ng graft and corruption. Napaka-importante na may takot sa Diyos eh. Kasi yung mga tao, hindi man laging nakatingin. Pero kung may takot ka sa Diyos, alam mo sa sarili mo, laging nakatingin ng Diyos sa'yo. So, ang hirap kasi sa mga politician, hirap bantayan. Yung mga politicians na, hindi lahat ng mga leaders natin involved sa graft and corruption o sa pagnanakaw, sa kaban ng bayan. Pero marami po, ang hirap bantayan ng mga leaders natin. Pero, kung sila may takot sa Diyos, yung Diyos na mismo, yung takot nila sa Diyos mismo ang magpipigil sa kanila para maging corrupt. So, ang solusyon talaga sa problema ng sangkatauhan, si Kristo eh. Kailangan si Kristo nasa puso ng mga tao. And salamat sa Diyos kasi yun ang plano niya. Na umabante ang ebanghelyo at dumami ng dumami yung mga taong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo at sila yung magiging leaders ng bansa. Leader sa business. Leader sa healthcare. Leader sa samot-saring industry, entertainment, etc., etc. So, naniniwala po ako na yung ebanghelyo hindi mapipigilan yan hanggat hindi lumuluhod lahat ng mga bansa sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. So, the greatest problem of humanity is sin. The greatest solution to the problem is Christ. May mga verses po ako dito na nilagay. Pwede nyo pong basahin, no? Let me just read this one. Ezekiel 36:26.
Sabi dito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Ibig sabihin talaga, ito po kasi ipatungkol sa New Covenant. Ibig sabihin, darating yung time, kagaya sa panahon na natin ngayon, na pag si Kristo ay naghari sa buhay mo, yung puso mo papalitan niya. Sabi dito, I will give you a new heart. Bakit? Yung dati kasi nating puso, pusong corrupt, alipin ng kasalanan. Kailangan natin si Kristo na magpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin ng kasalanan. So hanggat walang new heart, walang transformation dito sa mundo. Walang transformation sa bansang Pilipinas. So ang solusyon lang talaga si Kristo maipangaral at lahat ng tatanggap sa aral ng Panginoong Jesucristo, lahat ng magsusuko ng buhay nila sa Panginoong Jesucristo, sila yung magkakaroon ng bagong puso. Pag may bagong puso, tanggal ang korupsyon, magkakaroon ng transformation. Dito po sa discussion natin, bakit importante na ma-recognize natin na si Jesus ang solusyon sa pinakamatinding problema ng sangkatauhan. Kasi po minsan, lagi nating nilalagay yung pag-asa natin sa politiko. Lalo na dito sa Pilipinas, nakafocus tayo sa politicians. Ano tayo puro identity. Kung sino yung mga tao na sikat, na parang ganun tayo mentality natin Unfortunately, parang nilalagay mo yung pag-asa mo sa mga tumatakbong mga kandidato. Mga kapatid, ang solusyon si Kristo. At ang kailangan natin gawin, ipangaral ng Panginoong Jesucristo at tayo mga Kristiyano, ipamuhay ang buhay Kristiyano. At kung ikaw man ang maging politiko someday, ikaw man ang maging PNP chief someday, ikaw man ang maging AFP chief someday, ikaw man malagay sa mga maging judge ka, or lawyer, or doctor, or businessman, or kahit janitor, kahit basurero, ipamuhay mo yung pagiging Kristiyano mo doon kung saan ka dinala ng Panginoon. Kahit saan yan, magkakaroon ng transformation dyan. So yun lamang po, ayoko na po pahabain itong additional video natin. Naisip ko tuloy gawin kong public to, Usually kasi private, hindi naman private, for members to, para sa mga interested lang talaga ng mas malalim na talakayan. So, for this video, I think gusto ko siyang i-share sa lahat, So yun lamang po, God bless po sa inyo at I hope marami po kayo natutunan sa devotion natin na ito. At kung meron po kayong gustong i-share, share nyo lang po sa comment section right below this video. God bless po. See you po tomorrow.